Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. Okay. Actually, kanina, kung napanood nyo nga po kanina, yung press conference nga po ni Amy Marcos, ano po siya nag-report kung ano ba yung naging what you call this? Naging yung sa kanyang hearing. Kung ano yung preliminary, what you call this? Nakalimutan ko na tawag dito. Preliminary, wait lang, basahin ko preliminary report. Okay. Sorry. Tanga. Okay. No, pinakita po ni Amy Marcos yung kanyang preliminary report doon nga po sa kanyang moro-moro na hearing regarding nga po sa pag-aresto kay Digong. Alam niyo mga kababayan, nililito niya po tayo. Di ba? Nililito niya po tayo. So para po kasi kay Amy Marcos, yung sinasabi niya pong warrant po na binigay po ng Interpol, hindi daw po pwede 'yon. So ang tawag niya dito is tawag nito? Diffusion. Okay, diffusion. 'Di ba? So ito para makuha niyo yung point natin, basahin na lang po natin para makuha natin yung point natin dito. So sabi dito, inilabas ni Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee of Foreign Relations, ang preliminary report kaugnay ng kanilang pagdinig noong nakaraang linggo hinggil sa legal na usapin sa pagkakaresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Batay sa nasabing ulat, lumalabas na walang obligasyon ang gobyerno ng Pilipinas na arestuin si dating Pangulong Duterte dahil walang nilabas na red notice ang Interpol, kundi isang diffusion notice lamang. Tingnan nyo ganyan po tayo nililito ni Amy. Para sa kanya, yung diffusion, hindi pwedeng arestuin si Digong. Tanga. Tanga talaga. So, ibig sabihin, parang ganyan ang pinapalabas ni Amy ayun nga lang, syempre po, mga DDS po, hindi naman po na naintindihan yan. Mga tanga po yan Di ba? Hindi rin po sila ng mga DDS kasi hindi po nila naintindihan. O sa mga DDS, ano ibig sabihin ng diffusion? Sige nga. Ano ibig sabihin ng red notice? Alam nyo ba? Hindi. Kasi mga tanga kayo pero ang point dito mga kababayan na pinapalabas nga po ni Amy Marcos dito, di ba? Hindi daw pwedeng ulihin si Digong kasi diffusion lang daw po yung dala-dala. Ibig sabihin nililito mo yung tao at mga kababayan, actually, wala pong kwenta. Walang kwenta yung preliminary report ni Amy Marcos kung in the first place, nakapag-decide na po siya. In the first place, mga kababayan, kung napanood niyo po yung mismong hearing ni Amy Marcos, yung kanyang opening statement, nakapag-decide na po siya doon. Di ba? Nakapag-decide na po siya na mali yung pag-aresto kay Digong. So, para saan pa yung hearing? Nakuha niyo yung point? Nag-hearing ka pa. Nag-committee report ka pa. Pero in the first place, nakapag-decide ka na. So, para saan yun? Di ba? So ngayon mga kababayan, para makuha natin yung point, dyan sa mga DDS na bobo dyan, pakinggan nyo to. Para may matutunan naman kayo. Di ba kasi pag pinapanood nyo kasi mga DDS vlogger, wala kayong natututunan, ginagawa pa kayong tanga. At least dito may matututunan kayo na kayo mismo, niloloko kayo ni Amy Marcos. Amy Duterte pala. Legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request... No verification from Interpol? Sigurado ka? Sigurado ka? West complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Ayan, nasa na pinapalabas ni Amy. Yung diffusion, hindi daw pwedeng hulihin si Digong. Actually, mga kababayan, punta tayong Interpol.
Hindi, actually, ito pala yung ito pala yung niya, yung preliminary report niya. Sinabi niya naman talaga dito, 'di ba? Oh, the rules of procedure governing inquiries and aid of legislation, 'di ba? So blah blah blah, etc. etc. Sabi niya dito, ito, no red notice to pala, 'di ba? No red notice. What was received was only diffusion notice that was not verified or approved by International Police Organization Secretariat. It also clear from the diffusion notice that the same came from the email address of the International Criminal Court. Okay. So may anomalya pala, ibig sabihin nun. Parang, so, tanga talaga, no? Ay, sorry, di ko pa nailipat ito pala. Ano nangyari? Ito. So ito mga babae, no? So ito, galing to sa Interpol. Punta natin yung Interpol. Sige. Yan So, Interpol wanted person diffusion. Ito yan, di ba? Aimee, di ba ito yun? Aimee, di ba ito yun, Aimee? Oh, kasi mga kababayan, di ba? Kapag DDS po yung pinanood ninyo, especially mga DDS supporter, di ba, yung nanonood lang, hindi nyo maintindihan to kasi hindi naman to ina-explain ng mga bobong mga DDS vlogger. Sila nga, di nga nila alam eh. Oh, kayo pa kaya mga DDS, di ba? So sabi dito, no, an Interpol diffusion is an informal alert used by member state to inform law enforcement about individuals wanted for crimes similar to red notice but less formal. Diffusion are not published on the Interpol website and are circulated through Interpol channels by countries seeking assistance for arrest and extradition. Ayan ang pagkakaiba lang mga kababayan dito kasi hindi ang diffusion, hindi po kasi ito pinapublish dun po sa website ng Interpol. Kasi pag ito pinablish, baka makatakas si Digong. Di ba? Yung pinapublish po sa Interpol mga kababayan, sila po yung mga hirap na pong hulihin. Kaya nga pinablish kasi hirap na silang hulihin. Nagtatago na or merong nakakuha ng asylum from other country, nagtatago na, o di ba? Hindi na makita, kaya pinupost sa website. Ngayon, ang diffusion mga kababayan, ang nag-uusap lang dito, dalawang country. Dalawang bansa. Through Interpol din. Kasi si Digong mga ka-streetwise, uhulihin na po. Kapag ito po pinablish po ito ng Interpol sa website nila, tatakas po yan. Kaya sa country na walang Interpol. Nakalagay dito, di ba? Assistance for arrest and extradition. So, pwedeng arestuhin. Continue pa natin Nililito ni Aimee ito para mas malinaw, ito galing to Interpol. What is Interpol diffusion notice? So, binasa ko na kanina yan. Diffusion is an informal alert that notifies law enforcement agencies that, actually, binabanggit na ito ng NBI ata NBI or Secretary Anyo, doon pa sa hearing ni Aimee Marcos, ang problema kay Aimee Marcos, hindi nakikinig. Ayaw pakinggan. Si Anyo ata nagsabi nun, di ba, na yung diffusion tsaka arrest warrant, yung red notice, parehas lang po na arrestuin yan. Nakalimutan ko na kung sino yun Ang alam ko, alam ko si Anyo ata may sabi nun doon sa hearing ni Aimee Marcos The diffusion tsaka red notice, parehas po na uulihin yan. Parehas po na arestuhin yan. Di ba? Ayun po yun. So, ang problema kay Aimee, in-explain sa kanya, hindi siya nakikinig. Nakikinig siya pero ayaw niya intindihin. Sabi niya dito, it is published and distributed through Interpol channels by the issuing country. So, ibig sabihin nun, ICC, Interpol, papuntang Pilipinas. Tama, di ba? This distribution are also recorded in the police database of the organization. So, recorded po ito ng Interpol. Yung diffusion, mga kababayan, recorded din po ito ng Interpol. Kasama to sa database nila. However, they are not made publicly available, making it more difficult for civilians to find out the diffusion has been issued against them. Ito yung pinakarason kung bakit po hindi ito pinapublic. Making it more difficult for civilians to find out if a diffusion has been issued against them. Di ba walang kaalam-alam si Digong, di ba? Kaya nga siya hinuli.
Ayun ang problema sa'yo, Amy. Actually, ganyan po yung mga DDS. Kahit paliwanagan mo po, hindi po nakikinig yan. Para sa kanila, si Digong, di ba, santo. O dasalan ninyo. O, gawa kayo ng ribulto, dasalan ninyo. O, pagtirikan nyo ng kandila, luhuran ninyo. O, so sabi pa dito, ito ang sabi dito ng Interpol, arrest, detain, or restrict the movement of a convict awaiting extradition or any person accused of criminal activity. Anong nakalagay? Arrest, detain. Aarestuhin, ikukulong. Oh. So, ano problema, Amy Marcos? Kung diffusion yan. Diba? Ano problema, Amy Marcos, kung diffusion yung binigay kay Digong? Eh, nakalagay sa Interpol, pwedeng arestuhin. Tanga. Actually, sabi ni Amy Marcos mga kababayan, nagpupuyat daw po sila para maintindihan po yung mga bagay-bagay. So, hindi nyo naintindihan. Actually, ang ginagawa nyo kasi, hindi nyo iniintindi. Naghahanap kayo ng palusot. Magkaiba po kasi yun. Yung iniintindi ninyo at magkaiba kasi yun, magkaiba po yung iniintindi ninyo dun sa hinahanapan nyo ng palusot. Ang ginagawa nyo kasi hinahanapan nyo ng palusot para po makakuha ng simpatya ang mga tao na mali po ang ginawa po ni Digong, na mali po ang ginawa kay Digong. Magkaiba yun ni Amy. Di ba sabi ni Amy, di ba? Nakakapuyat-puyat na nga kami. Di ba? Mga baka si Baba nun eh. Di ba? Oh, kami nakakapuyat-puyat na nga kami. Parang intindihin nyo na yung international law na yan. Hindi naman mahirap intindihin. Mahirap lang talaga ang hanapan ng palusot. Oh, dito si Amy, di ba? Mali to Amy eh. Ang tanong ko dito, anong motivation? Ba't mo ginagawa to? Para saan? At bakit? Actually to ano to eh. Dapat ikaw ipatawag sa sa TRICOM, fake news ka rin kasi. Diba yung ipagkalat mo ba naman na yung diffusion hindi pwedeng arestuhin si Digong? Fake news yun. O dapat isama ka sa TRICOM. O ito pa sabi pa dito. In the case of a criminal crossing the border of another country, diffusion allows for direct communication of this situation. Kaya pala, thus the likelihood of a wanted fugitive escaping justice become much less. The country that received the notification will independently determine what measures it should take and whether it is worth doing at all. Diba? However, as practice shows, the police of the other countries having received diffusion react quickly and fulfill their international obligations. Tandaan nyo mga kababayan, yung diffusion ay international na obligasyon. Sabi ng Interpol, may paano mo lulusutan to? Sabi ng Interpol, ang pagsunod po sa diffusion ay international na obligasyon. So kaya naman pala, di ba? Tingnan nyo to, sabi dito. In case of a criminal crossing the border of another country, diffusion allowed to direct communication of this situation. Kaya naman pala mga kababayan, nung si Digong po ay nasa Hong Kong, binabantayan po siya ng Hong Kong police. Kasi po, pati pala Hong Kong police, nakakuha na po ng copy ng diffusion. Nabalitaan nyo yun, di ba? Di ba si Digong pumunta ng Hong Kong? Di ba? Tapos, napaka-unusual mga kababayan na kahit po sa hotel binabantayan ng police. Hindi po dapat ganon. Di ba nabalitaan natin yan, di ba? Na pati po yung hotel kung saan po natutulog si Digong, binabantayan po ng Hong Kong police. Kaya naman pa siya binabantayan ng Hong Kong police, meron na palang diffusion. Ay, may ito ba hindi mo naintindihan? Napakasimple naman nito. Ito na alinaw-linaw dito eh. In the case of a criminal crossing the border of another country. So, ginawa ba ni Digong ito? Ginawa ni Digong ito. Pumunta siya ng Hong Kong. Diffusion allows for direct communication of the situation. Thus, the likelihood of a wanted fugitive escaping justice become much less. Parang hindi po makatakas. Kaya pala, nung si Digong papawin na ng Pilipinas,
binabantayan po siya ng Hong Kong police para siguradong uuwi siya ng Pinas. Yun pala yun. Kaya pala, ngayon malinaw na. O mas lalo tayo naliwanagan dahil sa ginagawa ni Aimee. Kasi actually, hindi ko naman talaga alam yan. Dahil dun sa ginawa ni Aimee, mas naintindihan na po natin yung nangyari. O, so malinaw ba? Naintindihan ba natin? O kayo mga DDS, naintindihan nyo ba? O ayan kasi yung problema kapag kayo po ay sumusuporta sa mga vlogger po ng mga Duterte. Hindi po nila na-explain po yung mga ganyang klase mga bagay. Ang tuturo lang sa inyo, sambahin natin si Digong, mahal namin si Duterte, dasalan natin si Duterte, sambahin yung tae niya. Ayun lang po yun. Di ba? Yung diffusion naging confusion. Dahil kay Aimee Marcos. O di ba? O. Oy, Ball Connect, maraming salamat, long time no see ah. So, okay. So ngayon mga babayan, alam nyo, meron pa isang malupit dito eh. Ito idadagdag ko lang dito. So dito, sa isang report po dito, may sinasabi si Aimee Marcos dito. Oy, Barlita, maraming salamat. Thank you po, no? May sinasabi dito si Aimee. Okay. Okay ilang initial na natuklasan sa pagdinig ni Aimee Marcos. Diba? The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him over the International Criminal Court. Sabi ni Aimee yan. Pero sabi naman ng ibang abogado, mali si Aimee. Diba? The Philippine government decided to assist the ICC to arrest Duterte. Wala nga tayong jurisdiction eh. Wala nga jurisdiction yung ICC eh. So kailangan mo patunayan yan, Aimee. Na tinulungan ng gobyernong ito na ipa-aresto si Digong. Diba? So, ito yung malapit. There were glaring violations. Glaring ba? Tama. There were glaring violations of rights of Duterte. So, concern siya dito sa legal rights nga po ni Digong. So, ito alam ko, napanood nyo na ito, pero pa-play ko ulit. So, ngayon, kung concern si Aimee Marcos dun po sa legal rights po ni Digong, na ngayon po ay napapakasasa sa ICC, kasi may security, naka-aircon, may heater, may reclamation, merong nutritionist, may medical support. Samantalang ito mga namatayan po noong panahon ni Digong, paano naman ang legal rights ng mga to? Tignan nyo to. Kung talagang sino ang nagpapatay at nag-utos sa kanila. Kasi inaako ni Duterte na siya ang bahala, siya raw nananagot. Paano naman po sila, ligtas sila? Ang sarap ng buhay nila, samantalang yung pinatay nila, 7 taon na po. Wala kaming justisya, oh. And, ngayon na lang po kami nagkaroon. nung namatay yung kamag-anak nyo, di ba pumunta kayong presinto? Na-blatter ba yun? Hindi po kami pinablatter. Nyo? Yan sinasabi Ganito ko eh. po yun. Nung namatay po yung asawa ko, hindi po kami binigyan ng police report. Death certificate po nung nakalagay sa death Death certificate po, iba po ang nakalagay. Ayan, o. Anong nakalagay? Atake sa puso. Kita mo, napakasinungaling talaga. Hindi. Diba? Tinanong ko yan doon sa mga biktima ng tukhang. Nagulat po lahat ng mga vlogger sa sagot. May paano itong mga legal rights nila? At first blatter hindi nabigyan. Ayun ba naging concern ka ba doon? Doon ba naging concern ka doon? Doon sa death certificate na pinatay dahil po sa bala sa tama ng baril, sa tama ng bala sa ulo, ang nakalagay namatay po sa pneumonia, namatay sa atake sa puso. Ayun ba? Nangialam ka ba sa legal rights nila? Bakit Duterte pakialam na pakialam ka? Kaya bullshit to, Aimee. Napaka-bullshit nito. Ako naawa na ako sa totoo lang. Sa dami na masasakit na salita na nasabi ko sa'yo. At dyan din po sa mga nako-comment po dyan na hindi ka na nire-respeto. Naawa na ako sa'yo. Pero tulungan mo yung sarili mo. Di ba? Dapat nga, Marcos, dapat sure win na yan eh. Si Aimee ata matatalo. Di ba? Ano ba? So yun mga babayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Aimee Marcos na panlito. Kayo ba, naniniwala ba kayo na nililito po ni Aimee Marcos yung diffusion dun po sa arrest warrant, sa red notice? Yan
At malinaw ba yung explanation natin? Baka merong hindi nakagets ha. So yan ha. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe, kung hindi makalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So thank you mga kababayan, and then next topic po tayo, no? Meron pa tayong topic yan, iwanan muna natin yan.